Magandang panahon po mga ka-tax. Ito po ang inyong ka-tax ATM, Mayo 22, 2012 at alas 7:41 ng umaga. Gusto ko lang pong itanong sa inyo mga ka-tax kung ano ang pagkakaiba o pagkakapare-pareho ng mga family, tinatawag nating family tycoon. Katulad nila Gokong Wei, Ayala, Lopezes, at marami pang mga malalaking pamilya na kumokontrol ng negosyo sa Pilipinas. Ano meron sila? What they have in common? Actually, matagal na po itong idea na to na ngayon lang nabibigyan ng pansin. At nakakatuwa at ito po ay nagiging epektibo na sa mga pamilya na may malalaking negosyo, hindi lamang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Ang tawag po nila ay family constitution. Sa aking pananaw, ito pong mga Gokong Wei, Ayala at Lopez ay mayroong respected family constitution. Ano po ba yung family constitution? Nakahanap po ako sa internet ng isang sample. Napakaganda po nung sample. Ito po yun. I-spread ko po sa inyo. Ayan. Ito po yung table of contents. Ang ganda ng mga nakalagay. At narito, mga ka-tax, ang preamble na gusto ko sanang bigyan ninyo ng pansin. Sabi rito, ang isa raw family business dapat ho ay mayroong equitable and tax effective way na constitution, family constitution. Ulitin ko, equitable and tax effective way family constitution na isa pong roadmap para sa buong benefits ng kanilang family. Ang ganda. Dapat kahit na mahirap o mayaman, dapat merong sarili silang family constitution. At dito mga ka-tax, papresent ko lang po sa inyo. Ito po basahin po ninyo. Ang objective pala ng family constitution ay magkaroon ng harmony, goodwill, at compassion within the family. So kung merong harmony, goodwill, and compassion, hindi lamang within the company, within the company's businesses, sure na magkakaroon po ng improvement and growth itong businesses na pag-aari ng mga tycoon families. So, daanan lang po natin unti-unti. So, dito, ang critical area nito ay yung kanilang values na dapat i-preserve. Ayan. Ang composition, parang may board of directors sila, no? Ayan, parang may board of directors, may executive committee, at meron pong chair, kung ano ang function, ano ine-expect sa leadership, at sino ang uupo kung sakaling nawala na po yung ulo ng pamilya. Sana pag-aralan natin ito at magkaroon may code of conduct din po sila. So, si ka-tax ATM, dahil binanggit po sa bandang itaas, uulitin ko lang, pati major decisions, kasama riyan, ang galing. So, doon po sa bandang itaas, nabanggit ang tax effective way. Diba? Tax effective way. Ayun, tax effective way possible. Alam niyo naman po, sa pagdating sa taxation sa Pilipinas, hindi naman po ako nagmamayabang, meron din po akong konting alam, si ka-tax ATM. At ako po, it's about time, sinasabi ko na dapat magkaroon ng accounting constitution, Philippine setting. Okay lang pong gumamit ng Philippine Financial Reporting Standard
Kahit sinasabi po ng iba, ito ay galing sa abroad at kinopya sa abroad. Okay lang yon. Wala namang problema sa pangongopya eh. Pero kung meron pong available dito inside the Philippines, i-source muna natin sa Philippines. Pinopropose ko na dapat lahat tayo mga ka-tax magkaroon ng accounting constitution. So, ang benefit po ng accounting constitution, explicit, tatlong E, explicit, expected, and eternal. Ibig pong sabihin ng explicit, transparent, clear. Wala na pong iisipin. Nakasulat na po eh. So, kung meron man tayong hindi pagkakaintindihan, pupunta po tayo dun sa accounting constitution natin para malaman kung ano ang tamang aplikasyon ng accounting at ng taxation. Para pong Bible, pag meron kayong hindi masagot sa inyong spiritual na buhay, ang pinupuntahan nyo Bible. Constitution po yan ng kaluluwa. Spiritual constitution. Tapos, yung susunod na letter E, expected. Siyempre, kung meron kang constitution, the action, the behavior is expected, achievable. Kasi meron na po tayong roadmap eh. Hindi ka na malulubak. Meron ka ng dadaanan. At kompleto. Makukumpleto mo yung dadaanan mo. Expected na achievable, makukumpleto mo in due time. Within the prescribed period. At of course, yung third E is eternal. Wala ho yung katapusan. Ageless. Yan by succession. Continual. Meron siyang consistency. Ito po kasi ang naging 5 bagay na experience po ni Ka-Tax ETM. Hiring a CPA to do an accounting framework design and purposes with legal implications. Ano po yun? Isa pong malaking pharmaceutical firm ang kinuha akong consultant. Nako, sabog na sabog ang accounting niya. Bakit? Pharmaceutical siya, kumuha siya ng isang chief financial officer na galing sa food industry. Natural, ang i-apply niyang accounting constitution yung kanyang natutunan sa food industry. Di-trinit niya yung accounting system as a food industry. So, sabog. Nag-resign. Dahil hindi rin maintindihan yung kanyang ginawa. Ang sumunod na kinuha niya ay isang chief financial officer na galing naman sa freight forwarding. Lalo sumabog. Pharmaceutical firm ka, tapos kukuha ka ng tao na galing sa freight forwarding. Siyempre, sistema ng freight forwarding ang kanyang gagawin. Ayon, naglabas siya ng katakot-takot na tax penalty. Umabot ng 22 million. Mabuti na lang, naroon po tayo at na-reduce natin ng kaunti. Ang pangalawang pagkakamali po ay pagkuha ng mga lawyers para gumawa ng accounting work. Ang lawyer po magaling ho yan sa paggawa ng mga legal contracts, agreement. Pero pag gawain nyo sila ng accounting, number 1 na po na sinasabi na ang lawyer po walang alam daw sa numero. Katunayan, tinanggal na nga ho ng Supreme Court ang subject na taxation sa pagkuha ng bar exam. So, ilalagay nyo ba sa mga kamay ng isang tao na walang alam sa accounting o walang alam sa numero ang mga bagay na kailangan merong numero? Ang pangatlong pagkakamali po ay ang pagbibigay ng lagay sa mga BIR. Tuwing may examination, may tax mapping, may inventory surveillance, etc. etc. Hindi po yan nakakatulong. Nakapagpababa po ng family value. Ang ipinapasa nyo po sa anak ninyo ay graft and corruption. Hindi po family value. It will not last eternally. At ang ikaapat pong kamalian ay yung pagre-retain. Marami po akong naririnig na maraming taxpayer nagre-retain na mga top BIR official para sa protection racket na sinasabi po nila. Di umano, meron po ako narinig na isang malaking company, ang nire-retain niya, deputy commissioner daw ng BIR. Di umano.
wag naman po sanang ganun. Ha? Nagpo-propagate po tayo ng corruption in the community, hindi po maganda yon. At yung panglima po ay pagpapadala ng mga empleyado at konsultant sa mga seminar na lalong nagpapalala ng sitwasyon ng company. Kasi iba po yung value na tinuturo sa seminar na yon at nagpo-promote po ng pagkakahati-hati. So para ma-achieve po natin tong accounting constitution, mahal po kasi ang paggawa nito at matagal. Nangangailangan po ng maraming tao, maraming panahon, at ang panahon po ni Katax ETM medyo may kamahalan po kasi matanda na ho tayo at kailangan ko ng mga katulong dito. So ano po ang dapat nating gawin? Ano po? Ito po ang dapat nyong gawin. Mag-join po kayo para makagawa tayo ng accounting constitution. Generally, gumawa muna tayong general accounting constitution. Tsaka na lang natin i-apply, i-customize sa inyo. So, nangangailangan po ako ng mga financier na magpipinance po nitong aking project na gagamitin po ng buong Pilipinas. So, kung ano man ang narito, kayo po ang unang makikinabang. Gagawa po ako ng accounting constitution. Tawagan nyo lang po ako personally, Katax ETM. At ponduhan nyo ako at within a year, ito po i-promise, magre-release po ako ng accounting constitution. Siyempre, kapag meron po nagpipinan sa akin, hindi na po ako hahawak ng mga kaso, ilalagay ko na lang ho yung kaisipan ko at panahon ko rito. At ito na ay para sa bansa. So hanggang sa muli mga Katax, ito po ang inyong Katax ETM at sana po ay tulungan nyo po ako, ipinance po ninyo ang accounting constitution. Hindi pong masama na magkaroon ng constitution para maiwasan po ang pagkahati-hati ng ating mga empleyado at pagkadapa po natin sa graft and corruption. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong Katax ETM.